Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at awitin po muna natin ang ligaya ng buhay. Nalising, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Kamayan, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay Bible reading. Scripture reading, Psalm 20, verse 1 to 9. The Lord hear thee in the day of trouble, the name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice. Grant thee according to thine own heart, and fulfill all thy counsel. We will rejoice in the salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill in thy petition. Now I that the Lord Sabbath is anointed, he will hear him from his holy heaven. With the saving strength of his right hand, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord, let the King hear us when we call. Salamat sa Panginoon, ay pagpalain po tayo ng pagkabasa ng salita ng Panginoon.
Tayo po yung muko at tayo po pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos naming Ama, nakapagpala sa lahat, Diyos naming Amang Banal. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli niyo po kaming binalik sa inyong bahay sambahan, Panginoon, upang gawin po ang inyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyayang pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay, sa kalakasan na meron po kami na nagmula sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na hawakan niyo po ang programa, hawakan niyo po, Panginoon, ang mga ngaral ng inyong salita, Panginoon, maging sa makakarinig po nito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan at maayos na pag-unawa. Maraming salamat po, Panginoon. Hawakan niyo rin po, Panginoon, ang mga tatayo sa likod ng pulpito. Maraming salamat po sa lahat po ng biyayang pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po kami sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ministeryo ngayong umaga. Ngayon po tayo umawit ng dalawang himno, Victory in Jesus. Ready, sing. I heard an old story, how the Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His atoning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse number 2. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And when I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse number 3. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. Above the angels singing, and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Back to chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Awitin naman po natin ang The Old Account Was Settled. Ready, sing. There was a time on earth when in the book of heaven an old account was set for sins that unforgiven. My name was at the top and many things below. I went unto the keeper and settled long ago. Yes,
Yes, the old account was settled long ago, and the record's clear today, for he washed my sins away. When the old account was settled long ago. Verse number 2. The old account was large and growing every day, for I was always sinning and never tried to pay. But when I looked ahead and saw such rain and woe, I said that I would settle. I settled long ago, long ago, long ago. Yes, the old account was settled long ago, and the record's clear today, for he washed my sins away. When the old account was settled long ago. Verse number 3. When in that happy home, my Savior's home above, I'll sing redemption's story and praise him for his love. I'll not forget that book with pages red as snow, because I came and settled long ago, long ago, long ago. Yes, the old account was settled long ago, and the record's clear today, for he washed my sins away, and the old account was settled long ago. Tayo po lahat ay makakaupo na. Tawagin po natin ang ating special number. He left the throne in heaven to come to Bethlehem, and I will not forget the way he loved me even then, and everywhere he traveled, he spoke his words of love that said he'd go to any distance to show what I was worthy of. And when at last that dusty road had turned to Calvary, he picked up a rugged burden, so that one day I
slain by all my sin. If it had not been for Jesus and the way He loved me then, He loved me with the cross. He loved me with the cross. In answer to the call of love, He loved me with the cross. Though I cannot imagine what loving me would cost, my Jesus went to Calvary and loved me with the cross.
Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa araw po na ito. Tayo ay nagpapasalamat sa kanyang pong biyaya sa atin sa araw-araw. At tayo po ay lagi tayong nagkikita-kita kahit papaano. Hindi man tayo araw-araw, at least dito po sa ating iglesia, dito po sa church ay nagkikita-kita po tayo. At least nalalaman natin na kayo po ay buhay pa. Ano? At patuloy lang lumalaban. Nasend ko ba anak yung aking message sa inyo? Hindi pa yata ano? Okay. Penging ang listahan ng magkambal. Nakumpleto din silang dalawa. Ano? Si Ronalisa. Malaom. At saka si kapatid ni Leon. Si Regine. Oo nga si Regine. Kamusta na anak? Maliit ka pa rin. Salamat sa Panginoon. Oo, hindi, sino si Ronaldin dyan? Sino Ronald? Tsaka si Ronalisa. Welcome mga anak ha, at nakasama namin kayo. Of course, kasama uli natin ang ating nanay, kaibigan po ni Mami Carmelita ito. Anong pangalan niya? Rose Ann. Ayan. Welcome po at kasama namin kayo. And then, salamat Mami, from Marikina. Tama. Saan ba sa Marikina? Concepcion ba? Tama, okay. Meron pa isa eh. Wala siya. Tapos yung katabi mo ay anak niya. Okay. Anong pangalan ni ate? Crystal. Ayan. Crystal, ilang taon na si Crystal? Ilang taon ka na anak? 9 years old. Sino mga 9 years old dito? May 9 years old ba? Yung utak 9 years old. Sino? Ay, si Ate Allen. Ayan, may kaibigan ka na rito, ha? Lapitan mo mamaya, ha? Hoy, anong gano'n? Bakit? Ayaw mo ng kaibigan? Kayo, magkaibigan kayo, ha? Mamaya, bago kayong... Si Jeline, Jeline, ikaw din gano'n? Ha? Naku, ang susungit ninyo. Talaga nga naman, manang-mana kayo. Saan ba kayo nagmana? Sino pa ba 9 years old dito? Ha? Pwede na rin yun, Yan, lahat kayong mga magna-9, magkakaibigan kayo, ha? At least meron kayong kabaro. Ako lang ang walang kabaro dito. Wala akong kaedad dito, no? At of course, welcome din natin, Miss, sino ba yung nasa likod ni, nasa harap ni Juljil, eh. Sino ba yun? Ay! Akala ko may ang pogi, eh. Pogi pa sa akin, eh. Si Ate Je pala yun. Ano ba? May pinagdadaanan ba? Sabi pagka daw nagpapagupit ng ganun, di ba? Kita mo, biglang nagbago ng buhok. Kaya pag mahaba buhok nyo, biglang umikli yan, may pinagdadaanan pala. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, sister, ha? Ikaw lang ang sumagot, eh. Good morning po ulit sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi pa lahat good morning. Mga kapatid, good morning po sa inyo. Ayan, nakala ko mag-good morning na lang ako sa mga naka-live sa atin, eh. At maraming salamat, maging sa mga kapatiran po natin, na throughout the week ay nagkakasama tayo, nagkikita tayo, pinagmamasdan ko kayo sa malayo, at alam ko naman na nag-enjoy kayo sa inyong mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon. At mamayang hapon po ay magkita-kita ulit tayo. I hope everyone will come at Teatro Marikina. Everyone is invited at kahapon ay malayo yung lugar pero napuno rin yung lugar. 600 voice choir. At we enjoyed the singing. Parang bitin ako kahapon, nabitin, dahil mas mahaba pa yung biyahe ko doon sa pakikinig ko ng music. Anyway, alam naman natin taon-taon ginagawa yan at looking forward po tayo sa mga susunod pang kaganapan. At purihin ng Panginoon dahil culmination na mamaya at may pagkakataon pa tayo para magkaroon po tayo ng group pictorial para po sa mga Amerikano. At I wish na itong mga kaibigan po natin na ito ay hindi lang dito na natatapos, kundi
kahit sa Pilipinas ay meron kayong nagiging kaibigan. Kaya po, ganun ako sa inyo, hinahayaan ko kayong lumapit, magpapirma kayo, kausapin ninyo, ngitian ninyo, sapagkat iba talaga mga kapatid, bilang Kristiyano, na may mga nagiging kaibigan ka pa, lalo na't mga mananampalataya. Ito, mga misyonaryo ito. At malay nyo, di ba, mga binata't dalaga itong mga nagdatingan, mamaya may matipuhan. Tipuhan. may maipag-pray sa inyo, di ba? Yung mga dalaga natin. Okay? But anyway, that's not the yung ating priority, kundi yung fellowship talaga as a church, as a one. Alright? Tumayo na po tayong lahat. At we still have one blow mamayang hapon para po sa ating culmination ng ating tema ng ating damit mamaya ay Filipiniana, okay? Yung mga simpleng Filipiniana lang, at para hindi rin kayo hirap kumilos. Yung tamang-tama lang. Yung parang lang kayo ng ninang at ninong. Nakasal. Okay, meron ba kayong mga damit na pang Filipiniana? Mag-provide na kayo niyan sapagkat talagang yearly kinakailangan. Ako nag-provide na talaga ako para pagka may mga ganyang meron na akong huhugutin sa aking cabinet. Kasi nung di pa tayo Kristiyano, wala naman tayong nasusuot ng mga ganyan damit, di ba? So, sa church nyo lang masusuot yan. Yung magpaganda kayo, mag-ayos kayo. Sa Panginoon nyo lang magagawa yan. Pero nung kayo'y Kristiyano, nako, di ba? Bagamat may nangyayari pa yan, pag lumalabas ng bahay, ang iiksi ng damit, halos kita na yung kuyukot, kulubot, ngayong mananampalataya ka na, inaayos mo na yung damit mo para maging presentable at maging maayos ka. Alright? And this time, tayo po ay tutungo na sa pangalawang pag-aaral po natin. Matthew 26, verse 6 up to 13. Basahin po uli natin, sabayan ninyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. This is the part 2 ng ating pong pag-aaral, ang ungwento or the alabaster of ointment na ginawa ng isang babae sapagkat siya po ay nakawitness ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew 26, verse 6 hanggang verse 13, ganito po ang pagkakasabi. Sabayan nyo na po ako. Now when Jesus was in Bethlehem, or Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? For she had wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but for me ye have not always. For in that she poured this ointment on my body, and she did it for my burial. Verily I say unto you, whatsoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman had done, be told for a memorial of her. Again, the part 2 of our lesson, the alabaster o ungwento. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong dakilang pangalan, at kayo po ang siyang rason kung bakit nandito po kami. Ano mang bagay ang pwedeng makaagaw, Panginoon, ay maisantabi muna at kami ay magpakumbaba. Kami magbigay ng buong puso at tuon sa inyo lamang upang matanggap po namin ang blessing. Salamat po sa mga ganitong gathering, sa ganitong pagtitipon, kung saan ay pansamantala naming iniiwan ang mundo at kami mapa sa inyo, upang pag namin sa kinabukasan, mamaya ay taglay namin muli ang panibagong kalakasan. Taglay namin muli ang panibagong pananaw sa buhay kung paano kami magtitiwala sa inyo. Panginoon, nakakapagod na nabubuhay sa magulong mundo, puno ng problema, pasakit sa buhay. Salamat dahil andyan po kayo. I-bless nyo po ang inyong lingkod, i-bless nyo po ang inyong mga salita. I-bless nyo po ang bawat isa sa amin. Ito po'y aking hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen.
Siya nga pala, bago ko makalimutan, ay ang ating mga teachers kahapon, wala. Pamusta pa nga pala? Nagpaalam naman kayo, ano? Naalala ko bigla, okay? Now, ito pong ating pag-aaral ay pangalawang bahagi po ng ating unang topic, o yung unang outline po natin is the identity of the woman, the identity of the lady. Walang iba kundi si Mary, na naka-witness, nakakita ng kanya pong ginawa ng Panginoon sa kanya. Siya po'y may mga kapatid, si Lazarus at sino po isa po niyong kapatid, mga kapatid? Natatandaan niyo, si Martha. At dumating sa punto ng buhay ng magkakapatid na ito na si Lazarus ay may sakit at siya po, sa bandang huli, ang sanabi ng Panginoon, siya'y namamatay. Pero sa harapan ng Diyos, ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay natutulog lang sapagkat darating ang panahon, tayo'y mamamatay, tayo'y muling bubuhayin ng Diyos. Mga kapatid, sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya na nakakilala kay Kristo, ikaw ay muling bubuhayin. Ibig sabihin, lahat tayo po'y bubuhayin, pero sa pagbuhay ni Kristo ay merong paghatol na gagawin. Nakita na ng Diyos, ikay buhay, may Kristo ka, may dugo ni Kristo, langit ka. Pero ikay mamamatay at muling mabubuhay, definitely bubuhayin ka, mga kapatid. Pero where? Saan? Eternity in heaven or eternity in hell? Marami tayong mga mahal sa buhay na merong paghatol na gagawin sa kanila. Now, in this case, mga kapatid, nakikita natin na pinuhay si Lazarus mula sa mga patay. Pinakita ng Panginoon kung paano meron siya kapangyarihan sa patay. May kapangyarihan ang Diyos na bumuhay muli sa mga patay. At hindi si Lazarus ang pangunahing bunga. Bagamat si Kristo'y mamamatay, nauna lang itong si Lazarus. Okay? Pinakita lang ng Diyos kung paanong namatay si Lazarus, si Kristo na nagsasalita sa inyo, ganun din. Alright? So mga kapatid, muli tayo mabubuhay pagdating ng araw. Muli kang bubuhayin ni Kristo pagdating ng araw. Okay? Ikaw ay muling... sige, humayo ka na, anak. Humayo ka. Okay, nagpaalam naman to. Yan yung sinasabi ko. Pwede mo unahin, then yung go. Magpaalam ka lang muna. Okay? Magpakita ka lang muna at may basbas ka. Mamaya na tayo magkita, anak, ha? Now, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, nawala ako. Bubuhayin ang mga patay. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Nasaan ako? Natatawa si Mahal. Pati ako nawala eh. Okay. Bubuhayin muli sa mga patay. Nawala ako. Alright, lahat po tayo mamamatay. Walang tumutulong sa akin. Pastor, ano bang sinabi ko kanina? Pastor Sam. Kasi mga pagod tayo kahapon, mga kapatid. Pagod ako kahapon, mga kapatid. Grabe ang traffic. Yung iba sa inyo napagod ang tiyan sa gutom. So daan pa lang kumakain eh. Okay. Yun na yung basta dating ng araw, mga kapatid, pag kayo nakatanggap kay Kristo, muli kayong bubuhay. Kaya pag wala kayong Kristo sa Panginoon, mga kapatid, sana pagdilat ninyo sa langit kung tinanggap niyo si Kristo sa puso niyo. Walang relihiyong pinag-uusapan, mga kapatid. Kasi nung namatay si Kristo sa krus, walang nakalagay na Katoliko, Jehovah Witness, Iglesia ni Kristo. Wala kayong makikitang ganun. Wala kang makikitang nakalagay na relihiyon doon. Ang nakikita mo dyan, si Kristo. Pero, yung Kristo na yung, mga kapatid, namatay sa krus, pero binaba ni Nicodemus at saka ni Joseph of Arimathea. Binaba siya. Ibig sabihin, wala nang Kristo sa krus. Wala nang Diyos doon na nakapako. Ibig sabihin, wala na tayong makikitang tao dyan. Ibig sabihin, siya'y muling nabuhay muli sa mga patay. Kaya kung meron ka makikitang krus, bakit may tao pa? Sino yun? Kaya sinasabi ni Pastor Recto, kung merong Diyos na muling nabuhay, bakit may nakapako? At yung nakapako na yun, sino yun? Baka kapitbahay nyo, mga kapatid. Nailagay doon. O baka yun yung nandun sa sabungan, yung Kristo. Mga kapatid, yung Kristong sinasabi ko, siya ito yung nagkatawang tao, nagpahayag sa atin, nagmanifest sa atin, at sinasabing, ako yung magiging pag-asa ng tao. At ito yung na-meet ni Mary, na-meet ni Martha, na-meet ni Lazaro.
Kaya nung si Lazaro ay bago mapatay, mga kapatid, nakita ng Diyos na pwede siyang buhayin at makasama ni Kristo sapagkat siya'y tumanggap sa Panginoon. Now mga kapatid, that is the identity of Mary. Nakikita rin natin yung ignorance, yung pagiging ignorante ng mga disciple, ng mga men of the disciples na nakita naman nila eh. Witness nga sila sa mga ginawa ni Kristo, pero nung ginagawa na ni Mary yung para sa Panginoon, ayaw nila. Ibig sabihin, parang may inggit. Sabi nga merong indignation. Merong pag-inggit na bakit nagawa ito ni Mary? Bakit sinayang ni Mary yung pabango na yan na ang halaga ay 1 taong sweldo na kung saan ay babasagin lang at ilalagay kay Kristo. Mga kapatid, kapag binigay mo ba kay Kristo ang para sa Panginoon, sayang? Ang tanong, kapag yung mahalagang bagay na para sa'yo, very dear sa'yo, na talagang very precious sa'yo, pag binigay mo ba sa Panginoon, lugi? Ako, pag binigay ko ba ang pamilya ko sa Panginoon, kung sino man ang magiging pastor sa kanila, sino man ang magiging asawa ng pastor, kung sino man ang maglilingkod sa kanila, magiging sayang ba yun, mga kapatid? Now, mga kapatid, the ignorance of the disciple, the intention of Mary is that gusto lang talaga ni Mary magbigay ng pinakamainam na nahandog sa Diyos. Now, number 2 is that the intercession, or number 4, the intercession of the Master. Yung pamamagitan ng Panginoong Hesukristo kay Mary at sa mga disciples. Salamat sa Panginoon. Salamat mga kapatid, merong pwedeng mamamagitan sa atin. May Diyos na pwedeng pumagitna, pumadrino. Ibig sabihin mga kapatid, sa oras na merong pwedeng maging may problema, purihin ng Panginoon. Purihin sa buhay natin, may Diyos. Diba napakasarap na merong nagtatanggol sa'yo? Ikaw bilang asawa, may bumasto sa'yo. Alam mo, pag kasama mo ang asawa mo, secured ka. Kapag yung isang anak, kasama mo, magulang mo, nasa lugar kayo na hindi maganda, nasa labas kayo, pag kasama mo, magulang mo, di ba? Ang sarap na alam mong safe ka. Hindi yung pag magkakasama kayo, yung kasama mo, pagtatanggol kaya ako nito. Mga kapatid, o mga lalaki, ha? Hindi nakukuha sa laki, sa tapang yan, kundi kaya mo lang panindigan yung tama at mali. Huwag mo lang tatayuan, mali na nga, tinayuan mo pa. Yung maganda bang, mga babae, di ba, maganda yung isang lalaki na merong paninindigan sa sarili na yung prinsipyo niya ay tama. Na alam niya, nakaangkla sa Panginoon. Kaya kapag may dalaga, nagbabalak kayo, abay, mag-isip-isip kayo, kaya ba akong ipagtanggol nito pagdating ng araw? Baka mamaya, ikaw ang ipagtanggal niyan. O, di ba? Okay? O, bata ka pa pala. O, yung mga nagbabalak at yung mga nandyan na, tignan ninyo, isipin ninyo, at sa mga kalalakihan naman, o, mga lalaki. Sabi nga ni Pastor Jerry La Rosa pag nagsasalita, lalaking lalaki. Hindi yung pagdating sa bahay. Baliktad na. Nagkaiba na yung boses. No, mga kapatid, tingnan po natin the intercession of our Lord Jesus Christ. Yung pamamagitan ni Kristo. Bakit? Anong sabi rito? But when his disciples saw it, verse 8, they had indignation. To what purpose is this waste? Ang sabi ng mga disipulo, para saan itong ginawa mo, Mary? Sinayang mo yung pabango, sinayang mo yung halaga. Pwede sana na yung binasag mo na yan, ibinenta natin sa market, nakalikom pa tayo ng pera at naipagpakain sa mga mahihirap. Tama naman, pero mali yung kanilang malalim na pananaw. Tama, pero liko doon sa gustong ipaunawa sa kanila ng Panginoon. Maaring tama sa isip mo, pero mali sa Diyos. Kaya maganda pinag-uusapan, tama ba itong gagawin ko? Pero mga kapatid, meron na kaagad judgment ang mga disciples. Meron na kaagad silang hatol doon sa babae. Tama naman yung kanilang motibo eh. Tama naman nila yung gustong gawin eh. Na magpakain sa mga mahihirap eh. Tama yun mga kapatid. Pero sukdulang gagawin mo, kung wala naman ang Panginoon dyan, baliwala.
Parang ang sinasabi natin dito, kahit anong gawin mo, tama naman magtrabaho ka, pero kung wala ang Diyos diyan, wala din. Tama naman na nag-aaral ka, nagsusubsub ka para kumuha ka ng tamang grado, pero pagdating ng Sunday, wala ka, walang silbi yung pag-aaral mo. Tama ba yon? Tama naman yung sinasabi nila pero ang sinasabi natin dito mga kapatid, magkaroon tayo ng wisdom, katulad ng sinabi nito, to what purpose is this waste? Tama naman, masasayang mga kapatid Pero nasa ng wisdom? Pagka binuna mo ba ang Diyos, sinabi mo sa Panginoon, matatalo tayo? Hindi po. Ayan na naman ang ulan, mga kapatid. Cut and rain talaga, no? Uulan, aaraw, tapos, kaya pag meron kayong sasakyan, motor, mga kapatid, huwag muna kayo maglinis na isang buwan. Mga isang linggo. Nakakainis Kalilinis lang, mamaya, yan na naman, dumi na naman. Diba? Now, ang sinasabi natin dito, purihin ng Panginoon, merong namagitan para ipaunawa at ma-rebuke ang mga disciples na ito. Now, there is one mediator between God and man, at ang sabi ng Galatians 3:20, now, a mediator is not a mediator of one, but God is one. Salamat sa Panginoon, meron lamang isang tagapamagitan po sa atin. At salamat sa Diyos, si Kristo ang namamagitan po sa atin. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Mga kapatid, purihin ng Diyos sa tuwing ikay mananalangin, sa tuwing ikaw ay may problema, pwedeng may mamagitan sa atin. Hindi man si pastor at hindi ko magagawa yan mga kapatid sapagkat mas maganda ang gagawin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi yan makukuha sa isang impluensya ng tao, hindi rin niya makukuha dahil siya'y politiko, siya'y presidente, o siya ay nakaupo. Mga kapatid, mas maganda pa rin na lahat ng sasabihin natin pag may problema, meron tayong judge na pwedeng humatol. Now, number one is the God involvement in His creation. Yung kanyang pag-i-involve mismo. Hindi lamang sa atin, mismo sa lahat ng bagay na nakikita natin, nag-involve ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dito, Romans chapter 1, for there is righteousness God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them. Mga kapatid, nahayag talaga si Kristo For God had showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Ibig sabihin mga kapatid, yung namamagitan sa atin, hindi mo po pwedeng sabihin walang namamagitan Walang Diyos May kanta pa nga natutulog ba ang Diyos? Mga kapatid, si Kristo magpapahayag sa iyo para makita mo. Sa isang mananampalataya na nakakilala kay Kristo, mga kapatid, sana maliwanag na yan na ang Diyos, anuman ang gawin mo, magpapahayag siya. At dito sa binabasa po natin, talagang lahat ng creation ng Panginoon, nagpahayag siya. At ang sabi po dito, invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Kaya wala kang maidadahilan. Iniwan ako ng Diyos kaya ako nagkaganito Kaya kahit nandun na yung mga tao na nilapit natin sa Panginoon para wag sila mapunta sa impyerno, mga kapatid, kung talagang tatanggihan nila, wala tayong magagawa. Darating ang panahon, mga kapatid, haharap ang bawat kaluluwa sa harapan ng Diyos. Gagamitin ng Panginoon ang araw na ito para sabihin sa mga mahal natin sa buhay. Kita mo, tuwing Sunday, hindi mo ba napapansin na may Diyos? Ikaw nasa bahay lang, na dapat nakakilala ka kay Kristo, dapat tumanggap ka kay Kristo, pero anong ginawa mo? Hindi ka nagpunta. Sana nakakilala ka sa Diyos. Mga kapatid, alam nyo ba yung pagpunta nyo sa church ay gagamitin ng Panginoon pagdating ng araw para ipakita sa taong napunta sa impyerno?
Kaya ka napunta, hindi ka nagpunta sa Panginoon eh. Kaya mga kapatid, lahat ng gagawin natin sa Panginoon ay manifestation ito, revelation ito, para ipahayag na may Diyos. Nababanggit ko po sa inyo, kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, alam ng kapitbahay mo, dapat pag Sunday nasa church ka. Alam yan. Hindi ka nakikipag-compromise. Alam ng kaklasmate mo na isa'y kang Kristiyano, alam niya na hindi ka magmumura. Kapag ikay ay nakita ng kaklasmate mo, nagmumura ka, pag nakita ka, uy, bawal yan. Bakit? Bakit? Baka mamaya, nagmumurahan na, pati ikaw, nakikimura ka na rin. Hindi po. Wag po. Please lang po. Walang nagmumura. Amen? Kahit palaro pa yan, kahit anong lingwahe pa yan, please lang, i-preserve po natin ang ating mga bibig na sinasabi nating mahal natin, pero ginagamit din natin sa pagtutungayaw. Tama po? Mamaya pinupuri natin ang Panginoon sa bibig natin eh. Pero paglabas natin, pumupuri naman sa mundo. God's involvement in His creation. Kaya makikita po talaga, God is intricately involved in our life, whether you realize it or not, mga kapatid. All throughout the scripture, we see a God who invested in His creation para lang maipahayag. Hindi si Bathala, hindi si Ala, kundi may Diyos na nagkatawang taon at nagpahayag, mga kapatid. Kaya walang pwedeng maging excuse, walang duduro sa Panginoong Hesus. Pagdating isang kaluluwa sa impyerno, Panginoon, hindi naming alam na may langit. Bakit? Kasi may gagamitin talaga siya. Kaya yung ginagawa mo paglilingkod, ituturo ka, sabi niya, yung kaibigan ko na yun, hindi naman ako sinabihan eh. Pwede niya sabihin kung talagang wala kang sinabi. Pero kung may sinabi ka at hindi siya tumanggap, mga alam nyo, ang gospel, it's just a glimpse. Ano lang yan? Konting liwanag lang yan na pwedeng pansinin o hindi. Na kapag yung liwanag na yan ay napansin nila at tinalikuran nila, mga kapatid, wag nawang mangyari hindi na nila makita. Just a glimpse. Ang salvation ng mga mahal natin sa buhay. Mga kapatid, do you believe na involve ang Panginoon sa lahat ng bagay? Kaya pag may problema ka, involve ang Panginoon dyan. May pinapakita sa'yo. Number 2 is God's immanence in His church. When I say immanence, something to do with His presence. Ito po yung pinag-uusapan. Halos magkadikit lang po ito. Pero hindi katulad ng paniniwala ng mga pantheism, but because God is everywhere, andyan ang Diyos, andito ang Diyos, mga kapatid, andito ang Diyos. Yes, everywhere, God's presence is everywhere. Pero hindi ibig sabihin lahat ng bahagi ay Diyos. Kasi sa Ehipto, lahat ng makita nila, Diyos eh. Nakikita sila ng araw, ginawang Diyos. Nakakita sila ng hayop, ginawang Diyos. Kaya bawal pumatay ng hayop eh. Bakit? Kasi baka mapatay yung Diyos eh. Niluluhuran nila, mga kapatid. Nung makita nila si Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, pinalitan ng pangalan ng mga Diyos-Diyosan eh, para sabing Diyos din sila. Ang tao, ang Pilipino, mga kapatid, napakadaming Diyos sa buhay. Not necessarily, yes, marami tayong alam ng mga saints. Yearly ba ginagawa yun sa Vatican? Na humahanap sila ng pwedeng maging santo. Na mayroong mga dapat maipasa na mga ginawang milagro para yung isang tao na yun ay maging santo. May ganun po. Pinag-aaralan, pinagbubutuhan. Pero sa isang Kristiyano, ako na ikaw na nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, ang tawag ni Pablo to the saints. Mga Kristiyanong mga santo. Kaya nga po, the immanence of God means that He is in all things with all His people. He is not far from any one of us. God being in the world, acting in the world, at siya po ay patuloy na kumikilos. And God's immanence, yan po ang ibig sabihin po niyan. Kaya ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid, huwag mong pabaliwalain. Laging may dealing ang Panginoon, merong leading ang Panginoon through the Holy Spirit. Kaya sabi ng Diyos, if there are 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya mga kapatid, ano man ang ginagawa mo, ang Diyos andyan.
Bakit? Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad ang may pananampalataya. The just shall live by faith. Kasi hindi na kinakailangan may maipahayag pa, may magkatawang tao para maniwala. Mga kapatid, the revelation of the Word of God is complete para sabihin na may Diyos. Kaya I encourage you na lagi niyong hawak ang salita ng Panginoon because God will reveal Himself to you. Mga kapatid, the immanence, God's immanence in His church. Magpapahayag ang Diyos sa kanyang church, magpapahayag ang Diyos. Mga kapatid, hindi yung building lang ang pinag-usapan natin dito. Sa inyo mismo. Kayo yan. Kaya pag uwi ninyo, pag alis ninyo, ang presensya ng Diyos ay mananatili sa inyo. Kaya wag nyo pong bababuyin, wag nyo bibigyan ng kasalanan because we don't want to grieve the Holy Spirit. Kaya nga po, nung si Pablo ay tumayo sa Athens, nakakita siya ng malaking karatula doon sa Athens. Ang nakalagay doon, to the unknown God. Pero nagmi-mission trip na siya. Umiikot na si Pablo sa mga iba't ibang lugar. At nung siya'y makarating sa Atenas, mga kapatid, doon sa pinaka-high hill, meron siyang nakitang malaking karatula, to the unknown God. Nalungkot siya. Bakit may nakalagay? May Diyos na kinikilala, pero hindi talaga nila kilala. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, hindi siya malayo sa atin. Basahin niyo po yan mamaya, Acts 17. Makikita niyo kung paano niya binigyan ng description. Ang sabi niya, though they seek Him, the Lord, if happily they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Kaya ikaw, mananampalataya, Christian, nakikinig ba tayo lahat? Nakikinig? Kids, nakikinig pa ba kayo? Kids, mga anak, nakikinig ba kayo? Your presence will give way para makita nila si Kristo. Para makilala nila ang Panginoon. Kaya pag uwi mo sa bahay, may mahal ka sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Kristo, gagamitin ang presensya mo para makilala ni si Kristo. Mga kapatid, God's interest in our contribution, in her contribution. Nung ginawa ng babae, nagkaroon ng depensa ang Diyos. Dinipensahan niya. When Jesus understood it, ang sabi diyan, He said unto them, why ye trouble the woman? Bakit nyo ginugulo ang babaeng ito? So nung makita ng Diyos, yung babae na si Mary, na ginamit yung pabango, binasag ito, at ginamit yung kanyang buhok, mga kapatid, bilang karangalan sa isang babae, kahit marumihan ang kanyang buhok, ginamit niya itong pamunas para lang yung pabango kumalat mula ulo hanggang sa paa ng Panginoon. So nakita ng Diyos yung ginawa ng babae. Nagkaroon ng interes ang Panginoon. Kumbaga nakuha ng babae yung atensyon ng Diyos. Mga kapatid, at ang sabi diyan, why trouble ye the woman? Bakit mo ginugulo? Bakit nyo ginugulo ang babaeng to? For she had wrought a good work upon me. Ginawa niya yung magandang bagay para sa akin. Bakit niyo siya ginugulo? So, ibig sabihin mga kapatid, may interest ang Panginoon sa mga bagay na kung saan pag ginawa mo para sa Kanya. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Kapag ka yung isang bagay ay ginagawa mo para sa Diyos, napapansin niya. Pero kung may ginagawa ka para sa iyo, hindi papansinin ng Diyos yan. Kaya kung meron kang ginagawa para mapansin, mapuri, mapalakpakan, nako, delikado po yan. Sapagkat inaagawan mo ng karangalan ang Diyos. Gayong ang Diyos ang naglagay niyan para sa iyo, para ma-enable ka. Nakuha niyo po ibig sabihin? Kaya ka may trabaho kasi Diyos ang nagbigay eh. Kaya ka merong maayos na pamilya kasi Diyos ang nag-ayos. Kaya ngayon may kaligtasan ka kasi ang Diyos ang nagbigay. Pero sa lahat ng ito, pag ikaw ang nakakita niyan at kinuha mo yan, kaya ako may ganito kasi magaling ako eh. Kaya meron ako kasi ang husay ko eh. Kaya ako tinanggap si Kristo. Kaya ngayon ako patunga sa langit kasi tinanggap ko siya eh. Mga kapatid, wala tayong pwedeng ipagyabang sa Panginoon. Pero nung magkaroon
nang ginawa ni Mary ito, mga kapatid, at nakita ng Diyos na talagang bukal sa kanya, nagkaroon ng interes ang Panginoon. Pinagtanggol siya. Kaya ka lahat ng mga bagay, mga kapatid, tingnan nyo. Pag may pumalpak sa buhay mo at hindi Diyos talaga ang naging rason yan, magugulat ka, parang ikaw lang mag-isa. Kaya subukan mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon, may kalalabasan talagang maganda. Yung trabaho mo, ginagawa mo para sa Panginoon, tapos sa pamilya mo, para makapagbigay ka sa Diyos, tapos gaganon, paikot-ikot, lahat ibibigay mo sa Panginoon, lahat gagawin mo para sa Diyos, dahil sa pamilya mo, nakikita ng Diyos kung talagang siya ang interest mo, mga kapatid. Kaya mahirap sa buhay natin, alam nyo ang tendency, may laman tayo, may katawan tayo na laging yung sarili natin. Yan ang nilagay kasi ng kasalanan sa buhay natin. Sabi ni Lucifer, I will exalt, I will ascend, talagang nakita ng Panginoon na si Lucifer ay sarili. At iyon ang kasalanang nailagay po sa atin. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, malibang i-deny ng tao ang kanyang sarili. Kaya mga kapatid, lahat ng gagawin mo, siguraduhin mo para sa Diyos ba ito? Yung pamilya mo, ibigay mo sa Panginoon. Pangunahan mo yan. Yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, laging kasama ang Panginoon. Kasi makikita man ng Panginoon Kapag nakita ng Diyos, na dahil sa Kanya, mga kapatid, the Lord will have interest. Mapapansin ng Panginoon yan. Katulad ni Job Di ba? For there is none like him, sabi ng Panginoon. Wala siyang ibang katulad Skew with evil humihiwalay sa kasamaan Pag nakakita siya ng mali, si Job, humihiwalay siya, mga kapatid. Alam niyang baluktot, tatalikod siya Kaya siya napansin ng dyablo. Bakit napansin mo ba? Ang sabi ng Panginoon, bakit nakita mo? Oo, nakita ko For there is none like him. Mga kapatid, namagitan ang Diyos sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige, galawin mo. Pero isang bagay lang huwag mo gagalawin sa kanya. Ang kanyang buhay. Sige, galawin mo na lahat. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit anong gawin mo sa buhay ni Job, mananatili yan sa akin. Mga kapatid, naisulat ang aklat ng Job. Pinakamatandang aklat sa Old Testament. Sa New Testament. Ang sabi ng Biblia, walang katulad ni Job. Kaya kapag ang Panginoon tumingin ngayon, ganyan, sino kaya dito ang pwede kong ipagmalaki? Pwede ba akong ipagmalaki? Ako, mga kapatid, ako pag nakita ko ng Panginoon, parang yung matutunaw ako kasi alam ko, kilala ko sarili ko. Parang mahihiya ako. Talagang mahihiya ako sa Panginoon. Sasabihin ko, Panginoon, wag ako. Hanggat maaari, wag ako. God's interest in our contribution. Ang sabi ng Panginoon, for ye have the poor always with you. Sabi ng Panginoon itong babae, minsan lang niya gagawin to sa akin. Kasi 3 years lang ang ministry ng Panginoon and after this, mamamatay na siya pagkatapos ng mga kapatid. Malapit na, chapter 26 na tayo. And after this, mga kapatid, ibebenta na siya, pagkakanunulo na siya, hahulihin na siya. Ang sabi ng Panginoon, itong mga mahihirap, pag nawala ako, mananatili pa yan sa inyo Ako ngayon lang, ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, ngayon nyo lang ako makakasama. Yung ginawa ni Mary sa akin, para ako'y paliguan ng pabango, minsan lang ito. Parang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, minsan nyo lang akong paglingkuran. Ngayon lang kayo aawit sa akin, ngayon lang kayo magpe-pray, minsan lang ito. For she had wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you. But for me, ang sabi niya, ye have not always. Hanggang 33 years lang ang buhay ko, mga kapatid. Parang ang sinasabi niya rito, bilang tao, bilang magulang, mga anak. Ay, nawawala na yung mga anak natin. Ang lalayo na ng tingin. Minsan lang ang mga magulang na dumaan sa inyo. Huwag niyong ipagpalit yan. Yakapin ninyo, mahalin ninyo, sapagkat minsan lang dadaan sa inyo, wala na kayong makukuhang katulad ng nanay ninyo. Pagdating nyo mamaya sa bahay, nanay, diyan ka lang muna, umupo ka dyan. Ako magtatrabaho. Aba, pambihira, kapag yan na nagtrabaho, mga kapatid, hihimatayin tayo.
Nagdadala ng walis tambo, makikita mo nagwawalis tambo. Grabe mga kapatid. Pag nakita mo yung anak mo nagwawalis, di ba? Minsan nagugulat ka pa eh. O yung mga dalaga natin, kapag kayo kumuha ng plato na madumi at naglilinis kayo, naguugas kayo, nagkakalaw kayo ng lababo. Mga kapatid, pag nakikita ng mga magulang yan, napapansin. Dadagdagan pa yung baon ninyo. Oh. Minsan lang yan. Pagkakataon na yan para gawin mo sa mahal mo sa buhay. At kami naman ganun din. Alam namin na malungkot nga yung mga lingwahe ko minsan, di ba? Kung kayo taas nga yung mga kamay ng mga anak dito. Anak, taas ang kamay. Sige. O anak. Buhay pa mga magulang nyo. Buhay pa? Yay! Buhay pa? Buhay pa magulang mo? Buhay pa? Patay na. Lagot. Pinatay na. Taas kasi ng taas ng kamay. Hindi ka nakikinig eh. Minsan lang. Malungkot nga yung aking mga lingwahe. Ano sabi ko lagi? Madalas, mga anak, nakikinig ba kayo? Huwag naman na kami ang maglibing sa inyo. Mas maganda kayo yung maglilibing sa amin. Habang buhay namin kayong inalagaan, bit-bit kayo ng nanay na 9 na buwan, halos mamatay ang nanay nyo, kaira! Tapos magkakasakit lang kayo dahil sa kalokohan ninyo, dahil sa pagpupuyat ninyo, dahil wala kayong disiplina sa katawan. Huwag naman na kami na maglibing sa inyo. Dapat kayo na maglibing sa amin. Di ba? Tama ba yun? Mga magulang, tama ba yung... May sense eh. May sense naman eh. Yung pagpapagal namin, mga anak, nakikinig. Hindi na kayo nakikinig eh. Shh, makinig kayo. Nakikipag-jack and point na kayo sa katabi nyo. Yung bang magsipag kayo, mag-aral kayong mabuti. Tulog na si ate. Mag-aral kayong mabuti. Gawin ninyo ang para sa Panginoon. Kasi pag ginagawa niya, katulad ng sinabi ko, interest yan eh. Ginagawa ng anak ko to para sa akin ah. Mga kapatid, ibe-bless ka ng Diyos. Aalisin ka ng Diyos dyan sa kahirapan na yan eh. Iaangat na ng Diyos kahit papaano ang buhay mo. Hanggat may pagkakataon, may oras at minuto na tayo ay magamit ng Diyos, mga kapatid, samantalahin natin. Mga anak, kayong 3, pagbutihin ninyo yung pag-aaral ninyo. Ate, may nakikita na ako. Wala, ganun talaga eh. Ang gaganda ng mga anak natin eh, no? Tingnan yung mga anak niyo. Mga mana sa nanay. Tingnan yung mga anak niyo. Ilagay lang sa tama at sa oras nang hindi maging masayang. And last mga kapatid, this is the last. God's inspiration to every Christian. Nagawa ni Mary yung para sa Panginoon sapagkat bago dumating ang chapter 26, may ginawa ang Diyos sa kanila. Si Kristo, maraming inikot, pero may special na tahanang pinuntahan si Kristo. Doon sa Luke chapter 10, ang Diyos bumibisita sa kanila. Si Martha, pumupunta sa kusina. Si Mary, pagdating ng Panginoon, uupo siya kasama si Kristo. The reason why Mary was able to give everything, sapagkat nung una pa lang, nakita niya, may halaga ang kanyang pamilya. Nakita ni Mary, minahal sila ng Panginoon. Kaya nung dumating yung sandali na may pagkakataon na basagin niya yung alabaster, naalala, na-inspired si Mary, binisita kami ng Panginoon, nakikinig kami ng salita ng Diyos, yung buhay na ibinigay sa amin, mamamatay si Lazarus, pero muli niyang bubuhayin. Alam ni Mary kung ano yung mga turo na ito. Yung oras na ito, mga kapatid, inspirasyon niya para ibigay niya lahat sa Diyos. Sapagkat nakita niya nung unang-una pa lang, minahal na siya ng Panginoon. Mga kapatid, ang inspirasyon dito, nakakakuha ka ng lakas
sa mga taong gumawa sa iyo ng tama, kaya na ipagpapatuloy mong lumaban. Sa isang Kristiyanong aplikasyon, nakita mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, kaya ang inspirasyon doon, iyon ang nagiging lakas mo para lalo ka maglingkod sa Diyos. Nakita mo na ikaw ay patungo sa impyerno. Nung ikay makasalanan, sabi mo hindi mo alam patungo ka sa impyerno. Patungo ka sa langit. Na-realize mo na kailangan mo si Kristo. Naging inspirasyon yun para lalo ka maglingkod sa Panginoon. Nung nagkaroon ka ng problema, maraming pagsubok, nakita mo gumawa ang Diyos. Naging inspirasyon yun para lalo kang magtiwala sa Panginoon. May mga pagkakataon, mga kapatid, hindi ko maialis Kung kailan may problema, saka doon umaalis, saka doon nawawala. Mas iyon yung oras na dapat kang magtiwala sa Panginoon. Kaya may oras, mga kapatid, na susubukan at susubukin ang ating pananampalataya kay Kristo. I'm trying to balance the preaching, mga kapatid, sapagkat may mga anak tayo nandito ngayon. May mga young people tayo, may mga lalaki at babae, may mga magulang tayo. I'm trying to balance na maabot tayo ng salita ng Diyos. Ang babaeng ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ginawa niya na yan hanggang sa aking kamatayan. Mga kapatid, yung gagawin ba natin hanggang sa kamatayan para sa Panginoon? Alam ng Panginoon, ano? Sabi niya, huwag niyo siyang sawayin. Okay yung ginawa niya sa akin. Tama naman yung iniisip niyo, pero yung unahin niya ako, mas okay yun. Kasi itong mga mahihirap na ito, lagi naman nasa inyo yan Mauuna ako mamamatay sa inyo. Kaya once na ginawa ito ng tao sa akin, huwag kayong manghinawa. Huwag kayong umangal. Lahat yan ay para sa Panginoon. Mga kapatid, ang pag-i-intercede ng Panginoon, maya't maya ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Panginoon ay lumapit tayo sa kanyang luklukan. Doon sa altar na kung saan, doon mamamagitan ang ating Panginoon. Ang ating high priest, ang ating Panginoong Jesucristo. Na kapag ikaw ay umiyak, ikaw ay lumapit, ang sabi ng Panginoon, we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Yung bang ang Diyos kapag nakitang umiiyak ka, lalapit ka sa Kanya, hindi po pwedeng hindi maaantig ang Diyos Ang sabi diyan, in all point, ang sabi diyan, He was tempted like as we are. Katulad ni Kristo. Kaya pag nakita ng Diyos na ikaw ay lumapit sa Kanya, napapansin mo ang Panginoon. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita na siyang aming narinig, napakinggan. Sa papaanong paraan na hindi po alam, Panginoon, kung paano po kayo kumikilos. Kayo na po ang siyang gagawa sa bawat isa sa amin. Hilingan ko po na ang bawat isa ay tumayo. I will assume na lahat po tayo ay mga mananampalataya na Kristiyano. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, may Diyos na nakakaalam at nakakakita at merong pwedeng mamagitan para sa iyo. Nakikinig siya, naghihintay lang siya sa iyo. Na sa oras na paglapit mo ay kung siya ba ang babanggitin mo. Pero bilang isang Kristiyano, mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, nandiyan lang ang Panginoon. You can come, sabihin mo, Panginoon, meron po akong ilalapit sa inyo. Sana po mamagitan kayo. Hindi ko alam yan, mga kapatid, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong mga problema, may mga kanya-kanya tayong suliranin sa buhay. Meron kang ipinaglalaban, meron kang hinihingi. Pero merong mamamagitan. May padrino. May mediator. At walang iba kundi si Kristo.
Siya ang ating high priest, siya ang ating judge na pwede magpanalo sa atin. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na may Diyos, na may Kristo. Naghihintay lang ang Panginoon para tawagan mo siya. Pero mga kapatid, hindi isang beses lang pag ikay nagtiwala, kundi habang buhay na ikay nagtitiwala dapat. Hindi ngayon lang dahil naging maayos na, hindi dahil okay na, hindi. Bago pa dumating ang problema, siya na. Una pa lang siya na. Pray lang mga kapatid. May mga nilalapit din ako sa Panginoon. At gusto kong mamagitan ng Diyos. Sapagkat gusto kong muling makita ang kamay ng Panginoon. Hindi ako mga kapatid, hindi yung magagawa ng tao. Bagamat may mga pwede tayong lapitan, pero ang hiling ko yung muli makita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Alam naman natin yan mga kapatid, may mga taong nanggigipit, ginagamit yung kanilang pwesto. Hindi nila alam na may katapusan. Hindi nila alam na mayroong hangganan. Kapatid, may Diyos na nakaupo sa trono magpakailanman. At ito yung Diyos na tinatawagan natin. Panginoon, salamat po sa mga mensaheng aming narinig. Tulungan niyo po. Bawat isa sa amin ay may mga kanya pong inilalapit. Whatever it is, Panginoon, ang pamilya, negosyo, pag-aaral, relasyon, kaayusan, kapayapaan, Panginoon. I pray that you will be with them. Bless them, Panginoon. Increase their faith na magtiwala palalo. Panginoon, mahabag po kayo sa bawat isa. I intercede, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito. Kahabagan niyo kami, Panginoon. Sa takdang panahon, sa tamang oras, i-reveal nyo sa amin ang mga sagot na ito. But as of today, kami manatili, magtiwala na kayo po'y mananatili sa amin, makikipaglaban. Salamat po sapagkat sa paglapit namin sa altar, andyan po kayo para makinig. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Susunod na po tayo sa ating kalawang bahagi ng ating pong pagkakaloob.
Pagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa ang mga salaping itong nalikom ay gamitin po ninyo sa inyong gawain. Patuloy pang mapalago at magamit pa sa inyong mga pagmamalakayan ng mga kaluluwa. Nihingi ko, Panginoon, ang inyong blessing sa bawat kamay na nagkaroon. Bless nyo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan, kanilang pong mga pinagkakakitaan. Higit sa lahat, takilang Diyos, maging ang aming mga buhay na maging maayos, maging malusog, at magkaroon kami ng kaisipan na mapayapa na nagtitiwala po sa inyo. Dahil walang magiging silbi ang lahat ng mga material na ito at ang aming pamilya kung hindi namin taglay ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. I-bless nyo, Panginoon, ang sandali ng aming pagkakaloon. Ang linggong ito, Panginoon, ay patuloy pa kaming pagpalain ng inyong mga kamay. I-bless nyo, Panginoon, diyan kami ng maayos na pananalapi sa aming mga tahanan upang lahat ng mga bagay ay masapatan sa aming pamilya, gastusin, bayarin, baon. At sa lahat, Panginoon, nagiging bahagi kami sa pagkakaloob. Ingatan niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo. At maraming salamat po sa ating mga nakasama sa FB Live. At pagpalain kayo ng Panginoon. Alright. And then again, maraming salamat po sa ating mga bisita. Kay Ronaldine, kay Ronalisa, sa Kambal, maging kay Regine. Okay, anak, buti nakabalik kayo, ha? Balik uli kayo sa Sunday, ha? At huwag kayo magpapaliban sa Panginoon. And then, of course, kaibigan po natin kay Mami Maria. Ayan, kay Maria, maraming salamat din. At kay Ate Cristel. Cristal ba? Cristal, okay. Salamat, anak, ha? Punta ulit kayo sa Sunday. Ha? At tayo ay muling-muling pagpalain ng Panginoon. And then bukas, balik sa pag-aaral. Ang mga anak po natin ay pilitin ninyong huwag ma-absent at lagi kayong magbabaon ng sukob, yung payong ninyo, kapote ninyo, para sa ganon, umulan man o umaraw ay
tuloy-tuloy ang ating mga ginagawa. Alright, ang ating pong last meeting sa MIBC AIM, MIBFC, mamayang hapon. Doon na po tayo magkita sa Teatro Marikina. Lahat po invited, at magkita-kita po tayo doon. Suot nyo po yung pinakamaganda yung damit. Pastor, hindi ko masuot yung aking dahil ang haba bitbitin nyo na lang, tapos doon na kayo magbihis. Tapos pagkatapos, palituloy kayo. Pagka-picture lang tayo, at kung magkaroon tayo ng pagkakataon ay group picture tayo para sa gano'n ay meron tayong remembrance sa ating mga fellowship. Alright? And then sa Sabado, teachers, sa Sabado, balik tayo sa pagtuturo. And then paalala sa mga tinuturuan po natin, nadadali natin sila dito sa huling Sabado ng month of July. Magkakaroon po tayo ng feeding program. Kakayanin ba natin, Preacher Wilson, yung magluto na lang tayo ng masarap na goto uli? Okay? Tapos, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng blessing. Kung sino yung mga nanay na makakapunta, ay siguro bagyan natin kahit tagda 2 kilo. Kung may blessing tayo, ha? Para sa ganon ay maging blessing pa rin ang church natin at yung mga makakilala pa rin sa Panginoon. Alright? Take note that, siguro kung meron tayong 2 kaban, 2 kilo sa 50 magulang. Marami tayo niyan, Okay? So, trabaho muna tayo sa Sabado sa lahat po ng mga teachers po natin. July. Kailan ba sinabi ko? Huling katapusan ng July. Okay, meron pa tayong invitation ng itong darating na Sabado. Meron pa bang next Saturday o last na? 2 preparasyon pa tayo. So, pag-pray po natin na makabili tayo ng 2 kabang bigas at makapagbili tayo kahit 2 kilong bigas. Okay na ba yun? Okay na ba yun? Sa mga nanay, yung 2 kilos, okay na yun? Alright, para na sa ganun, para pag alis nila rito, busog sila, meron pa silang bit-bit. Pwede kayong pumunta, Mami Maria, makigulo kayo sa amin dito. Sabado, kung wala naman po kayong gagawin, alright? And then, luto tayo ng masarap na goto. O ano ba gusto nyo? Kanin o goto na lang? Magamit natin yung kaldero natin dyan. Nasaan pala yun? Yung malaking kaldero natin. Okay? Para makatikim uli ako ng masarap na goto. Wala ako matikmang masarap na goto dito lang sa Silangan Yung luto lang natin Kasi hindi siya tipid sa ingredients, Malaman ko uli kung ilan ang natin. Alright? So, may announcement pa ba tayo? Mayroong mga kapatid tayong wala. Talagang natatabunan ng sanlibutan. Alright? So, may announcement pa dyan? Parang may announcement dyan, ha? May mga pamilya akong hindi makita ngayon, Bakit kaya? Nadagdagan ba? Wala po tayong tubig ngayon, kaya wala munang gagamit ng CR. Baka may dumumi dyan, ako po. Nakaigog ka na. Paano ka nakiigog? Sa kapitbahay na lang muna. Sa bahay? Dito na lang. Hingi tayo kay pulis. May tubigan yan Alam permit. Okay, sige po. Tayo po ay tumayo na at tayo po ay pasalamat sa Panginoon at purihin ng Diyos sa ating ginagawa pong paglilingkod. Ang paglilingkod po natin, tandaan po natin na hindi lang po Sunday. Pagdating nyo ng bahay ninyo, naglilingkod na kayo para sa Panginoon. Alright? Bukas ba may pasok? Okay? Suspend? Meron? Mga tamad-tamad. Laging walang absent, laging walang pasok yan. Laging naghihintay ng 1 buwan pa lang gusto niyo ng suspend. Kayo. Parang yung 1 taon pa, yung 1 buwan pa lang pumapasok, naghahanap na kagad ng leave. 1 buwan pa lang tapos naghahanap na ng increase. Ako po. Hindi ganon. Alright? Alright, magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ay mananalangin na. Let's pray. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagbabalik ng lahat po ng naganap sa lugar na ito, sa church. Kayo lamang po ang aming itinataas, pinibigyan ng karangalan. Hinihingi ko po ang inyong pagpapala at biyaya sa bawat isa. Hiling din po namin ang kagalingan po ng Preacher Lester, ang kanyang pong sugat sa paa.
Kayo na po ang siyang magbigay ng hilom, gamot sa kanyang pangangatawan. Dalangin ko po ang patuloy niyo pong pagpapala sa inyong mga anak. Babalik kami sa aming mga ginagawa bukas. Pero mamaya, Panginoon, ay makapagbigay pa kami ng last blow sa aming fellowship mamaya sa Teatro Marikina. Ingatan niyo po kami, enjoy po namin ang sandaling ito at haglayin namin, Panginoon, ng biyaya. Sa pagkataas po ng kamay ng inyong alipin, tuloy niyo pong igawad ng inyong masaganang pagpapala sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.